Disyembre na mga kapuso, ramdam nyo na rin ba ang simoy ng Pasko? Walang makapipigil sa pagdiriwang ng Pasko nating mga Pilipino. Bukod sa ito ang pinakamasayang okasyon para sa atin, ang Pasko rin kasi ay sumisimbolo ng pagmamahal, pagbibigayan at pag-asa. At syempre, kadikit ng selebrasyon ng Pasko, masasarap na pagkain. Saan pa ba natin sisimulan ang ating Christmas food adventure? Syempre, sa probinsyang aking kinalakhan, Pampanga. Pero bukod sa mga naggagandahang parol na ito, aba, pag Pasko, ibang klase ang hapagkainan ng mga Kapampangan. Difference lang dito sa ating lagang Pasko, lahat ng karne nandito. Ay, grabe, yung sabaw niya maputi na, no? Yung repolyo, may crunch pa siya. Pero yung pork at saka yung beef, sobrang falling off the bone. Ang lambot-lambot na niya. Malasa, tapos nanuneutralize yung alat niya ng carrots at saka ng itlog. Bagay sa kanin. Kilala ang probinsya ng Pampanga bilang Christmas capital of the Philippines dahil dito ginagawa ang mga ganitong makukulay at mga higanteng Christmas lantern. Katunayan, tuwing Disyembre, ipinagdiriwang dito ang Giant Lantern Festival. Kaya naman ang Pampanga, sinasadya talaga ng mga mamimili. Maraming disenyo kasi ng parol ang pwedeng pagpilian at gawa ito sa iba't ibang materyales. Sa lahat ng uri ng parol, ganito yung pinaka-paborito ko, yung kapis na parol. Kasi matibay siya, makulay, at saka talaga namang Pinoy na Pinoy. Yun nga lang, medyo may kamahalan siya kumpara dun sa mga parol na gawa sa plastic. Kasi naman, napaka-metikuloso ng pagkakagawa dito sa mga ganitong klase ng parol. Nandito ako ngayon sa San Fernando, Pampanga. May ipapakilala ako sa inyo. Siya lang naman yung talagang isa sa mga pinakasikat na gumagawa ng parol dito sa Pampanga. Tutulungan natin siyang gumawa ng kapis na parol. Ayan, dito. Ay, Kuya Roland, kumusta po? Ito, buhay pa. Dito sa Pampanga, every year merong Giant Lantern Festival. Yung talagang higanting mga parol. At si Kuya Roland, ang laging nananalo. Noon yun, noon. Hindi na po ba? Hindi na ako Tumigil na sumasali. kayong sumali. Siyempre, ipapasa sa ibang generation naman. Oo. Ang galing-galing ng mga parol ninyo na gawa sa kapis. Sobrang daw metikuloso ang paggawa doon. Oo, maano yung proseso nito. Medyo mahaba. Medyo mahaba. Saka kailangan matyaga ka. Isa sa pinakamahirap gawin ang pagdidikit ng kapis at pagbuo nito base sa disenyo ng parol. Ang turo sa akin, ilalagay daw ito dito. Tapos, Hilahin. hihilahin. Oo. Tapos, ayun, magiging para na siyang stick. Para saan na po ngayon ito? Para isingit dun sa paningit. Dito, sa Isisingit mo kapis. yung kape. Ang gold lining na ito ididikit muna sa gilid ng mga kapis. Ayun. So, kung yung parol mo ay may 1,000 ganitong piraso ng kapis, Pagdudugtugin mo ngayon, ganito. Oo. natatanggal siya sa sa pwesto. Kaya hindi ka magtataka kung ba't yung paggawa. Napaka pala nito, hirap. Kung gaano kamitikuloso mga Kapampangan sa paggawa ng kanilang mga parol, ganun din sila kamitikuloso sa kanilang pagkain. Talagang pinaghihirapan at ang pinakamaganda, pinasa from generation to Pinasa. generation. Yung mga heirloom. Oo, heirloom recipes, yung mga kinakain ng mga ninuno pa hanggang ngayon, yun pa rin ang hinahanda tuwing Pasko. Naku, bigla akong nagutom, Kuya Roland. Mabuo ko kaya ang piraso ng kapis na ito? Abangan! Bukod sa Christmas capital, kilala rin bilang culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Kaya naman ang handa naming mga Kapampangan talaga namang bongga.
Sa Santa Ana, Pampanga, isa sa mga bida tuwing Pasko ang lechon ulo sa horno. Ito raw ang mas matipid na bersyon ng lechon dahil mas mura nga namang bumili ng ulo lang ng baboy. Si Jonathan, miyembro ng Casa Apo, isang non-government organization na ang layunin mapanatili ang mga tradisyon at pagkain sa bayan ng Santa Ana. Ituturo niya sa atin kung paano gawin ang lechon ulo sa horno. Lilinisan muna ang ulo ng baboy gamit ang mainit na tubig at asin. Pagkatapos malinisan, lalagyan ito ng pampalasa. Papairan natin ng suka ang ulo ng baboy. Kailangan lahat ng parte ay lalagyan para kumapit talaga yung sangkap. Lalagyan natin siya ng mga herbs. Nakasanayan na nilang ipaluto sa mga hurno ng panaderya ang mga litsyong ito. Wala raw kasing malaking hurno noon sa mga bahay na kasya ang ulo ng baboy. Nagkakahalaga ng 300 to 600 pesos ang pagpapaluto sa horno, depende sa tagal ng pagluluto. Yung pagluluto ay kailangan ng pagtatyaga kasi medyo matagal ang pagluluto nito para makamit yung lutong at lambot. Pagkatapos ng 3 oras, luto na ang lechon ulo sa horno. Wow! Laki naman ito. Ano ba ito? Ang laki. Oy, ang crunchy ah. Masarap pero makasalanan. Natatakot ako kumain ng marami. Parang deadly. Pero very, very crunchy yung pagkakaluto. Dun sa ulo ng baboy. Isa pang putahe na madalas inihahanda tuwing Pasko ang Morcon Kapampangan. Napakabusisi kasi ng paggawa nito. Ang ituturong putahe ni Joseph, isang heirloom recipe raw ng Galang Maniago family. Parang 1944 pa, ipinasa from the Maniago clan. Sa mga handaan, makikita mo yun. Kasama siya sa mga inihahanda nila, yung Morcon. Maaaring natutuhan daw natin ang paggawa ng Morcon sa mga Espanyol. Ang Morcon sa Espanya ay isang uri ng chorizo na ipinapasok sa bituka ng baboy. Habang ang Morcon naman nating mga Filipino, manipis na karne ng baka ang ipinambabalot sa sangkap. At ang ingredients nito, makulay din gaya ng ating Pasko. Nauna na po nating minarinate yung beef natin. Kukunin po natin yung mga pang-stuff natin. Hotdog, cheese, itlog, pickles, tsaka carrot. So, iro-roll lang po natin siya. Pagkatapos, tatalian na ito. Make sure po medyo mahigpit kasi pag pinirito, para hindi po kumawala. At saka ipiprito. Hayaang maluto ang Morcon. Pagkatapos ng 1 oras, ready to serve na ang Morcon Kapampangan. Malasa. Tapos nanu-neutralize yung alat niya ng carrots at saka ng log. Bagay sa kanin. Sa bayan ng Santa Ana, hindi lang sarap kundi swerte raw ang dala ng mga pagkaing may bibe o pato. Ang bibe kasi ay monogamos. Isa lang ang nagiging partner nito sa buong buhay. Para sa kanila, simbolo raw ito ng wagas na pag-ibig at magandang pagsasama ng pamilya. Kaya ang madalas sa hapag kapag Pasko, kalderetang bibe. Sa pamilya ni Rolando, laging may handang kalderetang bibe tuwing Noche Buena. Specialty ito ng kanyang ina na dating nag-aalaga ng bibe. Ibabahagi sa atin ni Rolando ang pagluluto ng kanilang kalderetang bibe. So ipipirito natin yung patatas ng 1 minute and then babaliktaran natin yung isang side naman po another 1 minute. Sunod na ipiprito ang carrots. Mas malasa raw kapag ipinrito muna ang patatas at carrots bago ihalo sa lutuin. Let us proceed now to the saute. Unahin natin yung bawang and then isunod natin yung sibuyas. Saka ilalagay ang bibe na na-marinate na sa toyo at kalamansi.
So kung di po na marinate, pwede rin pong ipirito to so para maalis po yung lansa. Ilalagay na rin ang tomato paste at iba pang pampalasa. Hahayaan lang itong kumulo at saka idadagdag ang bell pepper, na pritong patatas at carrots. Takpan na muna natin hanggang lumambot po yung bibe. Pagkatapos ng 1 oras, ready to serve na ang ating kalderetang bibe. Tikman natin itong kalderetang bibe. Medyo mas tough ng konti yung bibe, ano? Kumpara sa... Medyo mas may nguya siya. Pero yung flavor niya, okay. Malinamnam siya. Malamig ang simoy ng hangin kapag Pasko, kaya naman perfect sa ating hapag ang nilaga. Pero kapag nagawi ka ng Pampanga, level up ang nilaga dito. Hindi lang siya basta-bastang nilagang baka or nilagang baboy. Nilalagyan namin ng hamon para talagang ramdam mo yung Christmas spirit. Ang difference lang dito sa ating lagang Pasko, lahat ng karne nandito. Correct. So, meron siyang baka, may bulalo, meron siyang manok, merong pata ng baboy, Oo. tapos meron pa siyang hamon. Yan ang pampasarap eh. Yan. During Christmas, di ba, ang daming mga tira-tira. Correct. So, pinagsasama-sama nila, kaya ang tawag is lagang Pasko. O, simulan na natin. Alam po natin na matagal lumambot yung baka. Oo. So, pinalambot na po natin siya. At sasabay siya sa paglambot ng ating pork at ng chicken. Correct. Okay, so ilagay lang natin itong pinalambot na nating baka. Yan. Pagsamasamahin lang natin siya. Sunod na ilalagay ang sibuyas, pamintang buo at hamon. Hintayin lang itong kumulo. Kapag kumukulo na, pwede nang ilagay ang manok at patatas. Isunod na rin ang chorizo. So, yung chorizo, pangpagdagdag siya ng flavor. Tapos, pakulo ulit. Then, we put the vegetables. Tapos, sasangkapan na po natin. Lagyan natin ng patis. Pampasarap sa anumang pagkain Kapampangan. At syempre, salt pa rin. Kasi marami. Pakukuluan ito hanggang sa lumambot pa ang mga karne. At maya-maya pa, pwede nang humigop ng mainit na sabaw ng lagang Pasko. Wow! Wow! Ang sarap ng sabaw. Yung repolyo may crunch pa siya, pero yung pork at saka yung beef, sobrang falling off the bone. Ang lambot-lambot na niya. Sa Santa Rita sa Pampanga, naabutan naming abala ang pamilyang ito. Bawat isa may kanya-kanyang toka. Ang kanilang negosyo kasi tuwing Disyembre raw talagang lumalakas. Ang specialty namin dito sa may Santa Rita is yung paggawa ng suman Pasko. Usually kasi ito lumilitaw tuwing magpapasko, tuwing Christmas season. Nagsimula ang kanilang kabuhayan sa pakonti-konting order ng mga kapitbahay at kaibigan. Pero noong 2016, naisipan ni Elenita na tumanggap ng mas maraming order hanggang sa naging negosyo na niya ito. Namana namin po sa mga magulang namin. Mula maliliit pa kami hanggang di pa ako lumaki, business na nila ito. Sinisimulan ni Elenita ang pagluluto ng suman Pasko sa pagpapakulo ng gata. Pagkatapos, ihahalo rito ang nahugasang malagkit na bigas. Hahayaan muna itong kumulo sa loob ng 2 oras. At saka lalagyan ng asukal, hahaluin hanggang lumangkit sa loob ulit ng 2 pang oras. Kapag naluto na ang malagkit, ibabalot na ito sa dahon ng saging.
nakabalot sa dahon ng saging, hindi pa pwedeng kainin ng suman Pasko dahil ang mga nabalot na suman pakukuluan pang muli sa loob ng 45 minutes. Yung talagang matagal siyang niluluto, doon mo malalasahan yung sarap sa tagal. At pagkatapos ng halos kalahating araw, Ito na po ang finished product ng ating Suman Pasko. at ang perfect partner ng suman Pasko, suklating baterol. Okay, tikman na natin itong suman Pasko or suman tili. Dapat daw pagka bukas mo ay tumatayo siya. Oh, very stable. Tikman natin. Ay, panalo. Uy, ang sarap niya, promise. Hindi siya matamis na matamis, just sobra siyang dinamnam. Ngayon, ang suman ay bagay na bagay sa tsokolate. Tikman natin itong tsokolate. Wow! Bagay na bagay yung subtle na tamis ng suman doon sa mapait-pait na manamis-namis nung tsokolate. At alam mong purong-puro yung tsokolate. Perfect combination. Pagkatapos ng simbang gabi, nakaugalian na natin ang kumain ng puto bumbong at bibingka. Pero bukod sa mga ito, may isa pang pagkain sa Pampanga na mabibili raw noon sa paligid ng simbahan, ang panara. Nahahawig ito sa empanada pero ang laman sa loob ay naiiba. Madalang na raw itong mabili sa ngayon, bibihira na lang kasi ang gumagawa nito. Kaya si Dustin inaral ang pagluluto ng panara. Gusto raw kasi niyang matikman ng mga kabataan ngayon ang kinalakhang pagkain ng mga Kapampangan noon. Magluluto po tayo ngayon ng panara. Ngayon iuuna po natin yung stuffings. Magigisa po tayo ng papaya na may hipon. Tapos po, isunod na natin yung hipon. And then mag-add po tayo ng 1 teaspoon na patis para may konting linamnam po siya. Kapag luto na ang hipon, ilalagay na ang ginayat na papaya. Sunod na gagawin ng dough. All-purpose flour, yung rice flour, paminta, asin, tsaka butter. And mag-add na lang po tayo ng water. Imimix-mix lang po natin hanggang sa makuha na po natin yung tamang ano po ng dough. Kapag naporma na ang dough ng panara, papalaman na nito ng ginisang papaya at hipon. Ibabalot po siya natin ng ganito. Kukuha po tayo ng platito. Isi-shape po natin siyang half moon. Pagkatapos po natin siyang pinat, isin po natin siya. Lagyan po natin siya para golden design po sa may gilid. Pagkatapos, pwede na itong iprito. Kapag golden brown na, ready to serve na ang panara. Tikman naman natin itong Kapampangan version ng empanada or panara. Ang laman niya ata ay gulay. Okay yung timpla niya dun sa ginisang gulay. Ito yung medyo hindi ka magigilty masyado dun sa kakainin mong empanada. Kasi very, very healthy siya. Isa pang tradisyonal na pagkain sa Pampanga ang kurbata. Tuwing Pasko, madalas daw itong ibinibigay sa mga bata at bisita. Tinawag po siyang kurbata, yung hugis niya po is parang bow tie. Dahil sa Pasko lang siya nahanda, parang style na ribbon. It's a sign of gift.
Unang gawin ang dough. Sa isang bowl, ilalagay ang harina, baking powder, asin, itlog at gatas ng kalabaw. Para naman sa dagdag na flavor, lalagyan ito ng lime zest o yung ginadgad na balat ng dayap. Haluan lang po natin siya ng marahan hanggang sa makuha na po natin yung tamang texture po. Mamasahin ang nagawang dough at saka itatabi sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos, pwede na itong ihulma sa maliliit na kurbata. So ipiprito na po natin yung ating kurbata. Lagay po natin siya ng isa-isa. Sunod namang gagawin ng sugar glazing. Tutunawin ang powdered sugar sa tubig. In a medium heat din po. Pag alu-aluin po natin siya hanggang sa lumapot po siya. At ibuhos na po natin yung ating kurbata. Pag alu-aluin lang po siya. Para makoted po lahat. Pagkatapos, bubudburan ito ng roasted sesame seeds. So, tignan natin itong dessert na kurbata. Kurbata kasi bowl tayo. Ang cute! Cute ang pagkakagawa. Yung glaze niya, masarap. Matamis siya, pero may hint siya ng dayap or ng lime. So, hindi masyado nakakasawa yung tamis niya. Kilala ang probinsya ng Pampanga sa mga nagagandahan nitong parol. Siyempre, sinubukan kong gumawa ng parol kasama ang kilalang parol maker na si Roland Quiambao. Ayun! So, kung yung parol mo ay may 1,000 ganitong piraso ng kapis, Pag dudugtungin mo ngayon, ganito. Oo. natatanggal ka sa sa pwesto. Napaka, pala nito, hirap. So, isa lang ang nagawa ko. Pinagpawisan ako doon, grabe. Para sa mga Kapampangan, simbolo ng pag-asa ang maningning na parol gaya nito. Pinakikita niya na makulay ang buhay namin. Ayaw namin yung malungkot. So, kahit ngayong may pandemya, Ganun pa rin. ganun pa rin, may pag-asa, makulay, Ay, mas- matatag pa rin mga Kapampangan. Ang makulay na kakaning ito, present sa hapag tuwing Pasko. Ube halaya. So, ang first po natin is ube. Ito po ay pinakulo na at nag-create na rin po siya. Tapos Okay. po, meron po tayo ng... Ganda ng kulay, ano? Napakaganda ng kulay. Oo. So, all-purpose cream. Tapos meron po tayong condensed milk, Condensed milk. butter, Apo. tapos po margarine. So, paghahaluin lang po natin lahat ng mga ingredients natin. Meron bang sikreto sa paggawa ng masarap na ube halaya? Para po sa akin, ang sekreto nito, the more na marami kang ingredients na nilalagay, tapos pag inahalo mo siya, definitely it will start na parang napakasabaw niya. Oo. Pero pag na-reduce na siya at nakikita mo na kumakapit na yung paghalo mo, yun ang napapasarap. Masusubok ang haba ng iyong pasensya sa pagluluto ng halaya. Susubukin din ito ang lakas ng iyong braso. Dapat ang syaga mo dito napaka 100%. Kailangan kasi ang tuloy-tuloy na paghahalo hanggang sa maging malapot na malapot ito. Pagkatapos ng mahabang paghahalo, luto na ang ating ube halaya. Para naman sa toppings, lalagyan nito ni Chef Howard ng latik. Tikman na natin itong ube halaya. Ang ganda-ganda ng kulay, grabe. Tsaka nakita ko to guys, walang food coloring. Talagang ganito talaga yung kulay niya. Ay! Linamnam! Alam nyo, sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa ube. Hindi ko gusto yung lasa niya kasi
Parang feeling ko ang bland niya, pero ito, sobra siyang linamnam. Tsaka na-enjoy ko siya dahil dun sa latik. Gaya ng mga nagniningning na parol, ang bawat pagkaing inihahain ng mga Kapampangan tuwing Pasko, pinaglalaanan nila ng pagmamahal, oras at atensyon. Lalo pa at karamihan sa mga ito putahing nag-ugat sa tradisyon ng bawat pamilya. Kaya naman ang bawat kagat hindi lang siksik sa sarap, siksik din sa kwento. Malipayong Pasko at maayong gabi mga kapuso, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Sana araw-araw Pasko.